9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Bro Incorporated. This is 8 Tri TV. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papanyo. Nakagyan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Taga-araw kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tingnan mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Dito na. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan ng komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang yugtura ng pagtatanghal sa palatuntunang Lapid Fire. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Kasama po namin si Peter pero nandyan ho sa CR eh. At tayo po'y napapanood ho sa mga sumusubaybay po sa atin. Kanina pa ho tayo napapanood pagsapit ng alas 8 sa 8 Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po yan ng Cable Link TV Channel 7. Hanggang alas 10 po yan ho. Pero pagsapit po naman ng alas 9, nagsisimula po tayong mapakinggan sa bayan sa DZRJ Radyo Bandido. At anuman po ang inyong pinagkakabalahan, kami po ay samahan ninyo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Bueno mga kaibigan, bago po ang lahat pasasalamatan ho natin lahat ng mga nakipagkaisa, mga tumulong, dumalo, doon po sa katatapos lamang na 8 Tri Media TV o 8 Tri TV Bloodletting Project. Kahapon po yan sa Quezon City Catwalk. At pinasasalamatan po natin ang mga sumusunod, Dugong Alay, Dugtong Buhay, ang Quezon City Government, Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, Sterilium Sanitizer, Regional Emergency Assistance Communications Team, NCR North, Medic Aid Distributors, Incorporated, Liquid Gold, Aura Soap, Rotary Club of Malate Prime, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Regent, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Pateros Mayor Miguel Ponce, Racer at Protect.
Ayan, no, mga pinasasalamatan po. Ngayon, doon po sa mga, nais tumawag ang landline natin 412-0288 at ang text line po natin ay 0917-798-8910. Bago pa rin ho ang lahat, mga kaibigan, tayo po ay taus-pusong nagpapabot ng ating pakikiramay para sa mga kaibigan ni mga nakakakilala doon po sa butihing ama ni Ka Jerry Yap. Pumanaw na po yung kanyang ama si Ginoong Mateo Lau Yap sa edad na 77. July 23, ano ba tayo ngayon? 25 tayo. Kaso na Sabado pala, ano? O Sabado. Bibigay alam ho namin para doon sa mga nakakakilala, pumanaw na si Ginoong Mateo Lau Yap. Yan po ang butihing ama ni Ka Jerry Yap natin, mga kaibigan. At ang kanyang labi po ay nandoon sa Funeraria Paz. Sa second floor. Makikita ninyo. Second floor. Funeraria Paz sa Manila Memorial Park. Sukat, Paranaque. Ayan po. Tayo po yung nagpapaabot sa kanilang mga naulila ng ating pong pakikiramay. Ano natin dito? Ang daming naging issue, balik-balikan lang natin. Ito nga ho, ngayong araw, inaasahan natin yung SONA. Maraming nag-aabang talaga niyan. Kasi magsasalita dyan, proven na napapatunayan yung sinasabi. Meaning to say, hindi sinungaling. Maraming makikinig kasi po, maganda magsalita si Duterte. Simple, kumbaga simple pero rock. Yan Tumbok no? Simple pero tumbok kung ano yung gustong ipahiwate, gano'n. Maginoo pero bastos. Medyo, yan ang maganda. Medyo bastos. Kay Duterte. Prangka. Walang Walang paligoy-ligoy. walang bulahan. Walang mother of the statement. Walang pangakong kung ano-anong kalikihan. Diba? Basta sa kung ano yung totoo. At ang tatagal yung kanyang salita ng 30 plus. 38 minutes. May maano kayo, bibiting kayo. Pero Yung ang sabi ni yun. Mark Andalar, Wala pa adlib yun. medyo nakakayak ito. Oo. Muntik siya maluha. Yan, muntik na eh. At ang sabi naman ni, ewan ko, sino nagsabi? Si President Duterte ba yun? Na? Na itong kanyang SONA address, yung kanyang magiging talumpati dyan, ay yung bubuhay Si Andanar din nagsabi nun. sa patriotismo ng mga mamamayang Pilipino. So yung mga taksil sa bayan, Kaya siya napaiyak kasi napuko yung nationalismo sa kanya. yung mga mahilig sa smuggling, yung nga pala, pag-uusapan din natin yan. Oo. Ay, oo. Matindi yung Uy, alam mo, love ko na si Pael doon. pananalita ni Paildo. Dati naaasar ako din, ngayon love ko na siya. Tsaka paniniwalaan mo dahil may dagok sa lamesa. Oo nga, sabi nung anak ko, dalawa kami nanonood ng TV. Uy, nanay, baka masira niya pa yung mesa. Kala ko si Damian Soto yun. Ha? Sino kaya nasa isip niya nung sumuntok siya? Palagay. Pinatawag niya Oo. yung mga miracle. Ayun. Sige, tuloy mo. Ganda, ganda. Pinatawag niya yung mga miracle. Yung mga kilabot. At pinagsabihan Nang niya. empleyado yan, ha, saka opisyal. Para iparating sa kanila na kayo miracle. Mm-mm. At sa aking administrasyon, ayoko na sumama kayo sa akin sa pagbabago. Reforma. Yung ayaw, patay. Mm. Ngayon, sabi ni Pael doon, ang mahuhuli ko, papatayin ko. Sa akto, sabi niya. Hindi niya sinabi yun sa akto. Sinabi niya na lang yun later on, nung Yung interview na in-interview, siya. oo.
dumadagok si Paildon sa lamesa. Ano yun eh? May nakita ko ron, namukhaan ko eh. Kasi naka-blurred no? Namukhaan mo kahit blurred? Kumakanta yun eh. Talaga? Oo. Uy, ang sayo naman nun. Paborito nga ni Bina yun, na singer. Hindi, Beno, eto eh. Matindi yun, ha? Oo. Matindi yung binitawan na yun ni Paildon. Ngayon, kung may papahuli kayo, tatawagin mo lang pala siya. Huli. Gusto mong hulihin. Dapat, sabihin din ni Paildon, paano bang... May para siya makontak. Hindi. Paano mong hulihin? Anong akto yung ginagawa na sinasabi mong okay. hulihin? Kasi mahirap yun hulihin ng akto. Mahuli mo lang yung mga yan, pag yan pina-lifestyle check, doon mahuli sila. Di ba meron siya yung sinabi, no? Hindi, tsaka yung buksan mo yung, halimbawa, may report na ito, may pinalusot, smuggling. Ang gagawin mo na simple. Ano pangalan nung sinasabi na yon? Tignan mo yung, kasi maraming smuggler dyan, di ba? Nandyan si, hindi ba nila, tsaka na natin babanggitin. Yung yung, halimbawa, nagpalusot, ang pangalan, ganitong kumpanya. Ang uso kasi dyan, kalamitan yung misdeclaration, yan, mga ano na yan eh, technical smuggling eh. Patalon, kung tawagin, alam mo yung patalon, yung halimbawa, dadaan supposed to be pagkain, section 1, dadaan. Dumaan sa section 5, tapos nahuli. Ba't sa section 5 ito? Sabi mo, pagkain yan, bubuksan mo ngayon yan. Mga kaibigan, di ba? Tapos ang laman pagkain, pinatalon. O kaya naman, bakal, pinadaan mo sa section 1. Pagkain lang ang dumadaan doon. Yun ang malimit gamitin sa patalon yung 1 eh. Dahil pagkain. Para madali ang proseso. Green lane kasi yan eh. Green lane yan dahil mabubulok yan eh. Mabubulok kaya. Kaya dyan pinapaspasan nila, pinatatalo nila dyan yung, ang tawag dyan, palundag na kargamento. Ngayon, madali lang yan eh. Anong kumpanya nagproseso? Sino naglakad nitong papel? Tignan mo yung computer. Malalaman mo kagad eh. Ilan ang ipinasok niya, gano'n na kalimit siya magpasok, gano'n siya kalimit Recorded magproseso. Recorded naman yun. Lahat yung imbestigahan mo, lahat yung mga dinaanan, kung sino mga pinagdadaanan, yun ang contact niya eh. Halimbawa, ang contact ko, yung happy doon sa ganun section, kahit hindi sa kanya dapat dumaan yung kargamento ko, sa kanya ko pinadadaan. Kasi contact ko na siya. Parang yung section man nga, nagpapakontak ng ibang ano yan, kahit hindi pagkain, padadaanin mo sa kanya. Gusto mo kotse, padaron eh. Dadaan sa kanya yan eh. Di ba ganyan ito? Ano kaya itsura ng mga kausap ni Paildo no, habang Nasyak! namutla raw eh. Wala nakapagsalita eh. Nanginig. Umikot ang tumbong. Mutla, ano? Yung mga itlog nila napunta sa lalamunan nila. Nalunok lahat. Mga kaibigan, Ito masama. Ang masama, itong mga tarantadong empleyado, abay akalain mo, tinawagan ng pansin si Paildo. Ba naghahamon pa ito? Akala mo ito mga kakase. Ewan ko lang kung tototohanin ni Paildo Wala yan. itatagal yan. Yung mga Sampulan mo kumasa na yan. Ewan ko, mag-ala Duterte ka na riyan. Kasi pagsisisihan mo, kahit na halimbawa, nagbago isip mo sa bandang huli, nakinabang ka, pero habang magsisisi, pagka ang binitiwan mong pangako at salita, hindi mo ginawa. Kasi ito na ang pagkakataon ninyo para patunayan sa taong bayan ang inyong malasakit, ang inyong patriotismo. Yan yung sinasabi na laman ng speech ni President Duterte. Sayang naman, bihira na tayo magkaroon ng ganyan leader na talagang totohanan ng ang kanyang kahit sino masagasan, kahit anong saluhin niyang
bati ko sa kanya, Baliwala. diretso ang kanyang tingin doon sa kanyang yung gustong mangyari na makakabuti sa lahat. Ang sabi na ba naman itong ito dapat niyang pa-imbestigate, unang-una eh. Ito kasi, sabi, Bureau of Customs Employees Association. Ito yung BOSEA. Ito, nananawagan daw na kay Paeldon na magiging raw yun, inimical and violative ng kanilang constitutional right to dignity and due process. Natawa naman ako doon. Alam, dignidad, ano? Hayop kayo. Anong pinagsasabi ninyong constitutional right? Yung bang pagnanakaw, constitutional right yan? Tama. Ha? Diba si... Paano constitutional right namin na ninanakawan? Tama. Mas mahalaga yung... Para kayong si Eta Rosales, ha? Isali niya nito mga hayop na ito. Kasi itong lider-lidiran dito, walang hiyayan eh. Yung ginto ang buhok. Yung si Romy Pagulayan, Oo, yung pangalan niya. di ba? Alam niyo yan, matagal nang naglilider-lideran yan dyan. Nagpapanggap ang militante yung hayop na yan. Nakasarap kakamaon yan eh. Kung matalumpati yan eh. Ha? Nung araw pa eh. Akala, ito, mga kaibigan, walang iniyon ito kay Eta Rosales. Constitutional right. Wala kayo sa gobyerno para ang ibandera ninyo at ipangalandakan ninyo yung inyong tawag dyan? Yung inyong constitutional right. Constitutional right ng taong bayan. Anday lang kung ba't kayo naandan. There is no constitutional right to speak of patungkol sa inyo. Para bang gusto nila, may immunity sila eh. Mga walang ya Tama kayo. yun. Gusto bine-baby pa, no? Anong due process ang sinasabi ninyo? Dahil dyan sa due process na yan, kaya di masawa tayong pagnanakaw ninyo. Tsaka smuggling. Eh. Gusto Diba niyo sabi kasi nga ni, tumaas- ni Paeldo, nagulat siya, yung isang empleyado sumusweldo ng 15,000 isang buwan. Pero humingi ng permiso makapagbakasyon sa United Kingdom. Biruin mo yun. Paano nga naman maa-afford yung kung hindi nagnanakaw, di ba? meron pa nga nag-around the world. Oh. Nakatapat na kayo dyan. Di ba? Pagpapatuloy natin yan, ha? Yung kwentuhan natin dyan at pinag-uusapan natin, ito si Paeldon. Nagbanta siyang papatayin na sino mang mahuhuli niya sa korupsyon na empleyado o opisyal dyan. Pero marami tayong ibibigay sa kanyang tip na sana makarating sa kanya. No, ha? Pakinggan lamang natin itong situation report. Diyan po sa nagaganap na kuwan pa rin, kilos sa activities. Ha? Hindi natin matawag na kilos proteste. Dahil di raw Kilos proteste. suporta. Yung kilos suporta. Pansamantala. Pansamantalang kilos suporta sa kung ano batasan. Nandyan si Ray Ferrer. Pakinggan po natin ang kanyang report. Ray, come in please. Ray? Yes, MC. Ito yung kauna-unahan, sa kauna-unahang pagkakataon na nakalapit ito mga militanteng grupo sa bisinidad ng Batasan Complex dito sa Quezon City. At hindi sila hinarang kanina doon sa may Commonwealth Avenue at nagtuloy-tuloy na rito. Merong 200 hanggang 300 metro ang layo ng kanilang lugar sa main gate mismo ng Batasan Complex at dito na sila nagsasagawa ng programa. Ito'y kaugnay pa rin sa kanilang pagkilos sa suporta. Tama yung binanggit mo, hindi kilos protesta. At suporta sa Administrasyong Duterte, yung People's Agenda na kanilang tinatawag na bit-bit na issue sa kanilang pagtungo rito sa Batasan Complex. So, tahimik naman yung sitwasyon habang sila ay nagsasagawa ng programa rito. Nagsimula itong programa kanina lamang at mapapansin
ang kaibahan ng mga pagkilos sa mga nagdaang suna ng mga naging pangulo ng bansa. Kapag sila ay tahimik, Disiplinado. disiplinado. Meron silang mga Lahat pala pwede, no? Basta si Duterte. pwede. Ba't si Duterte pwede lahat? O, pwedeng walang vendor. Oo. Di ba? Illegal vendors, di ba? Pwedeng Illegal walang... parking. O yan, wala rin niya. Pwede pala yan. Pwede pala rally. Container Tahimik. vans. Yung mga ilaran na container vans, mga barbed wire, pwede Oo. palang wala eh. O, Tsaka tsaka ano, ano? pwede rin pala silang hindi magulo. Kino suporta. Di ba? Oo, maganda ang setup ngayon. Siguro ngayon lang dahil maganda naman yung dala-dala ng ating Pangulong Duterte ngayon. Lahat pinakikinggan yung kanilang mga hinaing. So dito sa programang ito, hindi naman sila nagpumilit na lahat papasok sa Batasan Complex, ano? Pero base doon sa aking pag-uusap dito, Percy, merong 15 leader na nila ang pinayagan makapasok mamaya sa sunan ng Pangulong Duterte para makinig. Pero yung iba, marami ito. Siguro mahigit 2 pa naman yung nagaling sa Southern Tagalog region. Meron din kinatawala sa Mindanao, Bicol, Central Zone at Northern Zone. Pero yung iba, meron pang grupo sa Mindanao nagsasagawa ng rally at inaantabayanan ang pagdating nila mamaya rito. So, Wala bang ano dyan? Walang entertainment? maliban dito sa sa ginagawa nilang programa, siguro mamaya meron intermission. Mangyari, kaya ako naitanong Ray Hmm. andyan si James Jesus, pwede niyo yung pagtanghalin dyan yan Pwede ba? Pwede patugtugin yan dyan Pero hindi pa ano yung nakalinyang programa, no? Matando sa pagtatalumpati, ito katulad ngayon, itong si Labor Undersecretary Joel Maglungsod. Siya yung nagsasalita ngayon ano mga na problema siya? ng mga manggagawa, yung kanyang tinatalakay. At siguro may mga susunod pang mga nagsasalita ito. At kakaiba itong demonstrasyon na ginagawa nila ngayon, wala akong nakitang EPG maliban dun sa 3 malaking kalapati ginawa nila, no? Ang tawag nila dito Peace Giant White Dove. Ito yung hila-hila nila ngayon. Tapos yung mural, ito yung sumisimbolo ng kanilang mga panawagan dito sa ating pamalaan. May presyo ba yung ano na yan? Yung bang mural na yan May presyo yan? Ay, hindi ko alam, kasi alam Hindi, kasi may nahanap ako Ray. Oh, Nahanap ko yung nawawalan 6 million. 6 million. Yung pinagbenta ng mural. Ganun ba? Ay, mukhang hindi yata rito Hindi nga dyan. Sa Intramuros yun Malamang, gano'n. So, ito yung magtatampok sa kanilang panawagan para dun sa national industrialization, land reform, mga progresibong social policy, independent foreign policy, good governance, kapayapaan at human rights. Okay. Ito yung sumisimulo dito sa kanilang mga bit-bit na mural. Alam mo, maganda ang sitwasyon ngayon kasi yung pagkakaisa sa panig ng mga rallyista at pulisya, makikita mo. So, andito rin yung human rights observer, tinitingnan yung sitwasyon, pero sa palagi ko at tingin ko, matatapos ito maghapon na ito, na maganda ang bunga na idutulot itong rally na ginagawa ngayon dito sa Batasan Complex. Okay. So yan muna kasamang Percy at obserbuhan ko pa at babantayan ko kung ano pa mga kaganapan na mangyayari mula ngayon hanggang sa pagdaos mismo ng State of the Nation Address ni Pangulong Roddy Duterte. Ito si Ray Ferrer ng DZRJ 18 na Itay Media, ang impilan na bawat Pilipino. Yan po si kasamang Ray Ferrero dyan sa Batasan. Balikan natin itong costume. Paildon.
si Commissioner Nick Paeldon, natatakot sila, ayaw nilang mapatay. Mahal Diba? pala nila buhay nila eh. Oo, pero hindi sila takot magnakaw, ha? Mm-mm. At saka hindi nila naiisip ang constitutional right nung biktima pag nagnanakaw sila eh. Mm-mm. Paano ngayon yung walang mga iniisip kasi ito eh, puro pansarili. Akala nila nalagay sila sa Bureau of Customs, lahat ng pribileyo sa kanila iikot. Tatamasahin nila, para tamasahin ang lahat ng pribileyo. Oh, mga kaibigan. Pero ngayon- sabi ni ni President Duterte, 300 million a day ang nawawala dahil sa smuggling, di ba? Tama. Kaya Oh. paano yun? Asan yung constitutional right ng pinagnanakawan nila ng 300 million a day? Oo. Hindi lang yun. Siguro, ito katulad nga niyan, yung namumuno dyan sa Buseya na yan. Naku. Alam mo ba yun? Mm. Rally ng rally, pagka yung ginagamit kasi nila yung organisasyon, supposed to be, wala naman kayong dapat na asosasyon dyan eh. Ba't kayo mag-aasosasyon sa gobyerno kayo? Bawal lang daw doon yung union. Kaya tawag nila sa sarili nila, asosasyon. Hindi, ganun din yun eh. Nililigtas. Different dog eh. Ha? Oo. Samahan din yun. Mga kaibigan eh. Hindi, wala kayong karapatan. Yun ang sinasabi natin, marami kang rights na hindi lahat dala mo eh. Pagdating mo sa gobyerno, kaya nakulong ka, marami ka ng kaya marami nang matatanggal sa iyong karapatan. Unang-una, pwede bang kapantay mo yung pangkaraniwan tao, mamamayan, kung nasa gobyerno ka? Hindi. Bakit? Ang mandate mo, pagsilbihan siya eh. Paano kayo magiging pantay? Yun ang mandate ninyo. Kaya sinasabi nga natin, dapat itong administrasyon na bago, total bago, gusto baguhin, change. Dapat to i-require natin lahat na kumuha ng seminar. I-seminar lang doon sa isang batas para yun ang maging maukilkil sa utak nila ha? Kasi hindi na nila pinagkakaabalahan niya kung ano magiging pananagutan nila. Kaya sila nakakapagsalita ng ganito. Kay Paildo, constitutional right. Mga gago kayo. Hindi ba? Paano mong i-invoke ang constitutional right mo at dignity, due process na sinasabi ninyo, yan due process na yan na naging sagabal para hindi ma-reforma ang ating bansa. Ha? Alin, yung mga pinapatay ngayon, kailangan yan sa proseso para ibalik ang rule of law. Pag may rule of law tayo, susunod ang due process. Ang constitutional right, ang laging hinihiling niyan, mga kriminal. Oo. Kasi kung hindi ka kriminal, ba't ni-invoke? Yun ang katunayang kriminal kayo eh. Di ba? Yan po sinasabi lamang natin kasi nga po, nagtatapang-tapangan pa itong mga to, gusto pa yatang pabilibisikuan eh. Oo. Akala nila matatakot mo ng konstitusyon. Tarantado ba kayo nagkudeta yan eh. At saka, Lecturean nyo ng ganyan. at saka isa pa, Anong section yan? yung, Section 1, 2, 3. saka di ba, Marines yan eh. Yun Biro mo yung isa pang Major General ng Philippine Marines, yun din yung nilagay sa Bilibe, di ba? Kung ako Dahil to sabi nga ni Duterte, berdugo eh. Kung ako si Paeldon, dito umpisahan ko na Dito sa na to. Ayaw, hindi nilagay yung pangalan Takot. Bakit wala na ngayon Yung pangalan nung... yung leader? Oo. Walang yung nagbigay ng attribution, statement, di ba? Alam nga naman kumanta sila, chorus. At yun ang sinabi nila. Wala signatory yung statement? Merong tagapagsalita yan, di ba? Ba't ayaw lumutang? Siyempre. Palutangin niyo si Romy Pagulayan. Kung sa iba siya lumutang. Yung Romy Pagulayan na yon, yung animal na yon, yan natatandaan ko nung panahon ni Morales ba, nagyayabang, mayabang yan Pag nakatikim ng kakapiranggot na kapangyarihan yan,
Akala niya hawak niya na yung buong Bureau of Customs. O ngayon, pinasubaybayan siya ngayon ni Morales. Nahuli ngayon sa kanyang section, ate. Ito, 5 container. Pinalusot niya doon sa kanyang... Ito yung sinasabi ko kanina, madali yan eh. Pagka may nahuling isa, may naitip sa'yo, patignan mo lang yung ano, tapos pa-verify mo kung kani-kani kung saan dumadaan yan. Malalaman mo na kasabwat niyan, magkano binayaran, makahuli ka ng isang container niyan. Alam mo na lahat kung ano most likely, alam mo na kung ano mga pinapasok. Diba? Kasi pag nabuksan mo yung isa, diba, nasa coating ngayon na isa, sino nagpasok nito? Ganitong kumpanya, sino naglakad? Ito. Itong smuggler na si David Tan. Si Taba. Sino ba David Tan yan? Payat o Taba? Ba si Taba? Bakit? Yan ang malakas ngayon eh. Lahat ng China products eh. Lahat ng bawal ipasok dito, hindi bawal sa kanya eh. Ngayon po, pagka nabuksan mo yung isa, titignan mo yung previous transaction. Lalabas sa computer eh. Kasi may pangalan eh ng kumpanya eh. Di lahat yun, date lang ang pinakakaiba nun. Kumbaga sa NBI clearance, may hit na. No? At kung saan section dumadaan, malalaman mo ngayon, ano laman ito? Bakal ito, ba't dumaan sa 1? Alam mo na. Ito na huli nyo, halimbawa, bakal. Tapos section 1 pala dinaan. Buksan mo lahat yun. Tignan mo. Ganito yan. Yan, Romy Pagulayan, hinuli. 5 container, nahuli sa kanya. Sa kanya pinadaan. Alam mo kung ano laman? Ano? Sibuyas na bakal. Yung section niya, daanan ng bakal yun eh. Yung sibuyas, sa 1 yun eh. Naku, swerte niya, hindi pa si Paeldo ng commissioner noon. Sinibak yan. Nakabalik lang yan. Itong panahon na ni Pinoy eh. Sa tuwid na daan bumalik yan eh. Magnanakaw yan eh. Doon dumaan, Sa puwit na daan. Sa puwit dumaan. Si Deliosa. Kilala ko writer niyan eh. Yan ang yan ang trabaho ng mga hayop na yan eh. Yung bang gagamitin yung organisasyon na leverage para maging special sila. Makakuha ng Pero mga... panay ang ano niya na, panay ang puri ng tagagawa nila ng press release kay Paeldo na. Ba, siyempre. Para Yun halata. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Siya rin sumulat nun eh. Simulado. Siya sumulat nun. Yan ang trabaho niyang press club na yan. Babanatan ka. Yan ang mga ginagamit niyan. Buseya. Pagkatapos, kunyari naman, pupurihin ka naman nung bumabanat sa'yo. Hindi mo alam siya rin yun. Double blade, no? Kumukuha ng payola yan dyan sa Buseya eh. Dyan nakapayola yan eh. Mga kaibigan, yan po, sinasabi ko lang sa inyo, no ha? Bago tayo magpatuloy, ilan po munang malaking mensahe, magbabalik kami pagkatapos lamang po ng ilang saglit. This is 8 TV. This is 8 TV. 1 minute. BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and that. It's 9:30 now. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Media Broadcasting Network. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan.
Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa? Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Sa unang 6 na buwan, dapat breastfeeding lamang kay baby. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa. Mahalagang bahagi ito ng first 1,000 days ni baby. Isang paalala at pakikiisa sa buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bueno, mga kaibigan, naasahan po natin ng marami na ang sasabihin po ni President Duterte, inaabangan nila dyan yung baka dito raw banggitin yung mga local executives na may kinalaman sa droga. Eh, siyempre, sabik tayo dyan dahil sinabi yan ni President Duterte, kasunod nung narco generals, di ba? Kaya sabik tayo dahil alam ng mga tao kung sino yung mga local executives na yan sa kanilang lugar eh. Ang inaabangan dito, yung mga prominente, hindi yung mga maliliit lang doon sa katulad si Lot. Hindi nga natin kilala yun eh. May general pala dating ganon. Di ba? Na maganda apelyido, bagay sa kanya. Lot. Low profile no? Hindi, Lot Lut yun Luther, di ba? Ngayon. Kaya hindi siya kilala, hindi siya na-assign sa mga talagang happy siya. Para magkaalaman kasi meron ding naghihinala. Halimbawa, katulad sa mga narco generals. Ilan na nagtatanong sa akin, totoo ba yan? Na yan lang? Ba't hindi kasama si Rolando Nana? Yun ang pinagtataka nila hindi nga ba pati si President Duterte napakamot ng ulo? Nung mabalitaan yung tungkol doon sa 10 kilo na nakasakay sa sasakyan, inabando na raw yun. At hindi nahuli yung tao. May plate number yun May registration yun Kahit pa sabihin mo walang plaka yan, may conduction sticker yan. May makina yan. Lahat ng yan pwede mo ma-verify lahat yan. Immediately, instantly, merong mga, hindi ba? Ipo-provide ka ng LTO ng registration yan. Record. Bakit hanggang ngayon wala nagsasabi? Yung pwede nating FOI yun pala. Ba't hindi nakasama yan? Si Rolando Nana. Very hype. Napakakwa ng kanyang ng kanyang question mark. Alam mo kung bakit? Ang daming mga drug operations sa Maynila, including yung drug laboratory kung saan nahuli yung si Colonel Marcelino Marcelino. Mga kaibigan, di ba? Meron pa rin sa Binondo. Ang dami
Alamin naman natin doon sa Senado. Nado si Jojo. Sikat, ha? Kung ano po ang meron ngayon doon sa Senado, kaugnay po nitong nakatakdang idaos ngayon na sonan, kauna-unahan sonan ni Presidente Rodrigo Duterte. Jojo, come in please. Jojo? Saan ba si Jojo? Jojo? Ayan. Yes, yes. Jojo. Okay na, okay na. Okay, oo. Okay, maganda sa mga persilapid sa ngayon ay nandito tayo sa may plenaryo sa Senado kung saan ay may mga kilalang mga personalidad na dito para sa pagbubukas na ng 17th Congress. Kung saan ay nakita na natin yung mga iba't ibang ambasador ng embahada ng ibang bansa at nandito na rin sa loob yung mga manalong senador at mga dating senador na si Senador Papilo Lacson, Joel Villanueva, Antonio Pines at ito si Senador Nancy Binay. Nakita naman natin yung mga dating senador ngayon, mga dating senador nandito rin sa plenaryo. Itong si Senador Aquilino Nene Pimentel at dating Senador Rodolfo Biaton, dating Senador Edgardo Angara at maging itong si Comelec Chairman Andres Bautista ay nakaupo na rin doon sa mga upuan ng mga panauhing pagdangal. Kanina ay naging mahigpit yung sitwasyon dito sa Senado, yung seguridad na particular na doon sa may labas kung saan ay yung mga PNP, ng Pasay PNP, ay sila yung mga nag-check sa paligid sa labas ng Senado at dito naman sa loob ay itong Office of the Senate Sergeant at yung mga detention ng PNP ng PNP dito sa may loob ng Senado at maging itong Philippine Army at itong Philippine Air Force ay tumulong na rin sa pag-inspeksyon kanina dito sa loob ng plenaryo at dala-dala yung kanilang K-9 tools. May tatanong lang ako. Wala ba dyan yung protector ng drug lord? Wala ba yung kaaway dyan ni Soljan Kalida? Baka mamaya may dyan, baka mapasok tayo ng mga drug lord dyan, ha? Oo. Kaya nga, yun, wala ka, di pa na nakikita dito si dating Secretary Laila de Lima, no? Ngayon ay sila. Patay. At oo, nagdadalan din sa ngayon ay yung pala mga nabanggit nating senador, itong 4 na senador pa lang nakikita natin dito sa loob ng plenaryo. Pero nakakuha tayo kanina, no? Tukol nga dito sa gagawin botohan para sa susunod na Senate President. Alam naman natin na si Senador Aquilino Coco Pimentel, yung presidente ng PDP Labat, huling pumirma na kanina itong si Senador Cynthia Villar. Senador Cynthia Villar, parang natitira na lang yung 4, si Alan Cayetano, itong si Senador Raprecto, at yun talaga sinisigurado na magiging minority si Senador Francis Jesus Cordero. At ito nandito na ngayon si Senador Antonio Trillanes Report. Dumating na rin itong si Senador J.B. Ejercito Estrada dito sa naturang Buti umabot pa siya, no? Kasi pinatatanggal siya nung pinalalagay siya sa preventive suspension, ihiling sa ng mga prosecutor sa Sandigan Bayan, ba? Tanggalin na sa Senado muna ito dahil may kaso na Oo, pero mamaya meron na mga babanggitin, mga mayors, no, ng posible sa zona ni Pangulong Duterte na mga sangkot sa illegal na droga. Yun yung mga antabayanan natin. Meron ka na bang tip doon, Jo? Meron tayong nalinagan pero mamaya-maya. Mo nga. Natin. Pwede ba sabihin ngayon? Kasi ito, pinag-uusapan natin si Senator J.B. Estrada na dumating na rito. Kala ko si Senator JB isa dun. Dumating na rito. Pinana, hindi ba? Oo, antayin na lang natin. Mamaya, mapapanggit yun. Oo. Sigurado sa zona na nakakatulog tayo na itong alkalde na ito ay mapapanggitin mamaya sa zona ng Pangulo na... Ano ba, magbobotohan na ba sila ng Senate President? Pupunta na sila, 19 na senador. Sure na si Coco Pimentel, no? Siyempre. Sigurado. Ay, yung mga committee, chairmanship. Tama na naman tayo, di ba? Committee chairmanship sa ngayon ay may mga nabanggit na yung ibang senador, pero yung iba ay hanggat hindi pa rin nagiging pinal, ay hindi pa rin sila nakumpiyansa, no? Katulad nga kanina sa panayam dito kay Senador Grace
itinangako naman sa kanya itong Senate Committee on Public Order and Mass Media. Pero hanggang hindi pa rin nagiging final, ay umaasa pa rin ito na mananatili. Blue Ribbon. Sino Blue Ribbon? Ayun, kung ito nga si Cayetano ay bababa at sa kanya mapupunta itong Blue Ribbon Committee na unang inialok nitong si Senator Aquilino Coco Pimentel III. Ayaw niya na ng yellow ribbon, Gusto niya na blue ribbon. Paano yun? 1 year after, di ba, magpa-Foreign Affairs Secretary siya, di? Ayun, kaya nga, dapat siya na at kasi masailan na posisyon ng Blue Ribbon. Kung hindi mag-DFP pa, parang maraming investigasyon na magaganap. Baka maiwan mo naman yun. Tama. Yung mga ilang investigasyon kung ikaw po ng Blue Ribbon. Kung ikaw po ng Blue Ribbon, wag ka na mag-DFP ba next year. Sino ba yung pwedeng maliban sa kanya, sino ba yung matunog na dyan na pwedeng maging Blue Ribbon Committee Chairman? Para sa Blue Ribbon, sa ngayon, ang naulinigan pa lang natin ay itong kinausap pa lang ni Senator Aquilino Coco Pimentel ay itong si Alan Cayetano. Dumating na ito si Senator Sani Angara dito sa plenaryo at magiging itong si Senador Gregorio Gringo Honasan. At kanina nga sa flag ceremony, una-unang flag ceremony ng Senado para sa 17th Congress, ang naging guest speaker nila ay itong si Senator Manny Pacquiao. At kanina nandito siya pero hindi pa siya bumapakita. Narinig mo ba kung ano yung sinabi ni Senator Pacquiao? At sinabi niya na pagbubutihin niya yung kanyang mandato bilang senador. At sinabi niya rin na yung pagpapaliban na nangyari sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso ay kanya nang babawasan dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yun yung mga kanya ina-assured kanina sa kanyang pananalita bilang guest speaker kanina sa unang flag ceremony ng Senado para sa 17th Congress. Siguro, Joe, sa pagbabalik mo mamaya, meron ng Senate President na bago, no? Oo, pagbabalik ko sa'yo, sasabihin natin kung ilan yung boto na nakuha itong si Senador Aquilino Coco Pimentel at kung sino naman yung kanya magiging minority leader ng Senado ditong 17th Congress. Para sa unang sona nito si Pangulong Duterte, ito si John Sikat para sa DZRJ 810, 8 Media, pangungkilan ng bawat Pilipino. Yun po ang natabayan ng pang-isa naman doon sa Senado yung botohan ngayon para sa bagong Senate President. At most likely wala nang wala nang kaduda-duda yan na si Coco Pimentel yan. Dati na natin sinabi yan, di ba, nung umeepal pa hindi pa nga umeepal si Cayetano Sumabi tuloy. Yan hong si JB, inihiling ito nakuha na patawan ng preventive suspension. Kasi kasi po mga kaibigan, may kaso na siya. Nasampahan na siya sa Sandigan Bayan. Babalikan natin yan. Pakinggan naman natin itong situation here. Mula po naman sa House of Representatives, nandun si Felix Tambongco. Felix, come in please. Felix? Magandang Oo. Dito sa House of Representatives, patuloy yung pagdadatingan ng mga kinatawan galing sa iba't ibang mga distrito. At kasi ilang minuto mo lang ngayon, ganap na alas 10 ng umaga, ay magkukunbin ang kauna-unahang sesyon ng ika-17 Kongreso. At ngayon, medyo marami na rin yung mga mambabatas na pumapasok sa plenaryo para nga sa kanilang unang sesyon ngayong umaga. At ang unang agenda rito yung pagtatalaga ng bagong speaker o magbobotohan para sa bagong speaker. At alam naman natin na ang presumptive speaker ay si Pantaleon Alvarez na. Bagamat hindi pa rin sigurado kung si Congressman Danilo Suarez ng Quezon ang siyang magiging minority leader. At maging sa Secretary General, napapalitan na rin ito si Baruayap.
At mayroon nang itatalagang bagong Secretary General ng Congress. So para sa pagka ngayon, may higpit pa rin ang seguridad na tinatutupad dito sa Kamara ng Representantes mula dun sa bahagi ng labas hanggang sa papasok na kailangan mong dumaan sa dalawang pristine area at security check ng mga presidential security group. Nandiyan naman kayo sa loob, Felix. Nandito ako sa mismong pasukan, main entrance nitong plenaryo. Nakita mo na ba si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo? Dumating wala pa. Wala pa. Nakita ko lang dito yung ilang mga dating kasapi ng Liberal Party na hanggang ngayon ay kasapi pa rin mga dating Deputy Speaker. Katulad ni na Ramiro Kimbo, ni na Bene Bardone, at ng iba pang mga dating kongresista. Pero yun iba, may mga neophyte congressman na rin na dumating, pero hindi natin masyadong identified. Kanina, ang katabi natin dito si Congressman Harry Roque, na ang kanyang binabanggit niya, dapat pagbigyan muna yung Pangulo sapagkat yung kanyang nakuhang rate ngayon na 91%, sabi niya, posibleng tumaas pa, pero may posibilidad rin na bumaba. At sabi niya, pagbigyan muna yung bagong Pangulo para makapanungkulan niya. Okay. At sapagkat ngayon, magsasagawa na rin ang pagtawag na roll call itong ating House of Representatives na ang siyang magpipresenta muna ay ang kasalukuyang Speaker na Sunny Belmonte. Mamaya niyan, tapos ng eleksyon, diretsong itaturnover naman dito sa mga bagong papayit na Speaker. Wala pa rin dito sa Kamara de Representantes para sa primera zona. Ako naman si Felix Tambong nagulat para sa DCRJ 10, Media ang himpilan ng bawat Pilipino. Felix Tambongko, nandun po yun sa ngayon, House of Representatives. Binabanggit niya, wala pa yung mga, magpapaano pa yan Kahit sinasabi ni Presidente Duterte na walang garbo, yung passion show, mga kaibigan, hindi natin mapipigil yan, makakapal ang mukha niyan Kaya natin mamaya. Tsumechempo talaga yan ng ganyang okasyon Gusto niya yung talaga. Ano kaya suot ni Senator Nancy Binay, Uy, naabangan ko yan Nakatibak yata Ha? Hindi mo naman makikita nasa loob din. Diyan, di na siya masyadong mapupula dyan. Kasi business attire lang naman ang business attire na Ano ba naman yung mag-slack siya, Ganun lang. Ito, nag-file ng motion. Yung, mga prosecutor. Ayon sa kanila, base sa Section 30 ng Republic Act 3019, dapat yung mga public official na nasampahan ng kaso na mayroong valid information of graft will be preventively suspended. Diba? Tama naman yun. Parang yan din yung yung ginagawa kay Roderick Paulate, Ang problema, namimili lang ina-apply yan Di ba? Ba't hindi, dapat lahat yun, pag sinabi mo lahat, senador ka. Hindi ba? Tsaka dapat wag na hilingin sa ombudsman kung talagang pwede naman pala, Sila na mismo yung kung moto sana. proprio. Oo. Yan ang sinasabi natin case-to-case basis tayo lahat Namimili, selective. Lagi tayong ganyan. Meron ba tayong mga text dyan? Hindi bale, Oo, sandali lang Magbabasa tayo ng mga text natin dito na nung Biyernes, wala tayong nabasang masyado, Ito meron pa tayong isang balita rito ano ito? Ito si Erap talaga, walang katakot-takot sa kwan Walang kilabot Hindi, akalain mo. Pinayagan pala yung si Regis Romero, yung North Harbor Center. Pumirma na naman sa 7.4 billion expansion ng Manila North Harbor Center. Basta pera no? Joint venture agreement na naman yan. Ipunin mo yan, Erap, kasi kailangan namin yung kopya niyang kontrata niyan
Ilan yung Para palengke, ospital, Army Navy Club, Army Navy, yung hotel, yung Boulevard Hotel, PNB Building, Manila Zoo, underpass, yun, Lacson lalo na underpass. yun, nakakainis yun. Di ba? Sarado pag alas 8 ng gabi, saan ka dadaan doon? Yun ang private. Isipin mo yung public yun, ha? Karsada yun, eh. Nasa ilalim ng karsada yun, Pati yung mga matatanda na hindi na kayang umakyat doon sa mga overpass, talagang convenient sa kanila yun eh. Dapat nga, ginawa mo pa ng elevator yun, eh. O escalator man lang. Escalator pala, escalator. Yun ang improvement dapat na ginawa niya, hindi Wala, yung ginawang mall, Nag-private, ganun din. Wala namang kwan. Nilagyan Ngayon, lang ng tiles. Ito nakatawag sa akin ng pansin. Itong panawagan at hinaing ng pastor. Pastor ang apelyido. Yung pamilya ito eh. Natatandaan niyo ba yung Enzo. yung Enzo Pastor, yung pinatay? Car racer, no? Hanggang ngayon, unsolved ito eh. O yung misis pala, nag-asawa ng Kasi iba. hindi nahuhuli yung mga mastermind. Kaya ang sabi nila, na nanawagan sila kay Presidente Duterte, paimbestigahan yung corruption sa judiciary. Ito yung matagal na natin sinasabi. Total, meron tayong change. Isama natin yung mga yan. Lalo mga piskal yan. Ako, Grabe dyan. eto, wag lang sila magkakamali dahil sasampulan ko itong mga ito kay Secretary Aguirre. Kung wala nagdumudulog dyan, unahan nating idulog yung mga kaso ng piskal na yan. Pero magbasa tayo muna. Asan ba? Wala pa rin yung text. Oo, wala pa rin eh. Maliwanag ho. Etong pumatay dito o nagpapatay, yung Dahlia, di ba? Oo, yung Tapos may yung kabit misis siya, may kabit din siya. Oo, yung best friend ng asawa niya, boyfriend niya. Nasa ibang bansa na yata ito. Nag-asawa na rin ng iba daw, Malaysian, Ibig ko sabihin, marami itong wanted na mga mayayaman, prominente tao. Yung sa Pampanga, natandaan nyo rin ba yun? Yung inilibing siya doon pa sa bahay nung lalaki. Ay, oo. Ibinaon doon. Yung empleyado rin sa Maynila, naging Miss Manila ba o Chinatown? Eto. Good morning. Sabi ng 5324. Kapersi, ang mga member ng hudikatura na bayaran ang dapat unahing kalusin. Ito nga. Lalong-lalo na mga taga-Supreme Court. Hindi, dapat din yan, may ma-impeach dyan eh. So, pwede mo singilin to sa na FOI, no? Dahil ang Pag may mga mandarambong pagpinasa. ay konsentido nila, basta't partihan lang ang mga yan sa mga ninakaw ng mga kawatan na tulad ni Erap, bibigyan ng baluktot na katwiran, maabswelto lang. Tunay ba ang rule of law kung nakaupo pa ang mga bayarang yan ay buhay? Waksi ng Sampalok. Ito may balita. Anong balita? May gagamitin na namang ibang 50 million. 50 million. Galing sa droga. Drug money. Ang nilalakad nila na gagamitin daw sa COMELEC para mabaliwala yung protesta labang kay Erap. Tignan natin, kumakalat na yung balitang yan. Bagay, nung araw kumalat din na may pera sa Supreme Court para paboran si Erap. Nangyari nga Last minute yun, biruin mo, gapangan talaga to the max yun. Sige, yung second, susunod. Number 9239. 3 weeks pa lang si Idol, may FOI na. Wala nang tanimbala. First time in history. May general na identifies drug protector sabay kausap ng gobyerno ang MILF. At nagpatuta, nagpapatuta o nagpapauto si Idol sa mga kano. Ayun, sabi naman nun. Ano susunod dyan? Malinaw na itong mga dilaw na walang imik tungkol sa rumaragasan droga ay mga protektor ng kalakalan ng narcotics.
bantayan yang mga kahol ng kahol. Masama loob nila kasi pinapatay ni Digong ang negosyo. Pinapatay ni Digong ang negosyo nila. Ito nga di ba? Ito madali nyo malalaman ngayon, kumikilos na yung PR, bayad na yan Yan inupahan ng mga drug lord. Binabayaran yung mga press journalist, media. Yan yung mga yan, bayad na. Ang gagawin lang nila, kunyari, ihingi ng katarungan, ipopokus kunyari sa kawawa. Palalabasin kawawa yung mga pinatay. Human rights, due process, yan ang linya ng mga media na tumatanggap ng pera galing po sa illegal drugs ngayon bilang mga PR. Pero wala na po tayong oras. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Calastas. Antabayanan po ninyo susunod agad ang mga pagbabalita ni Melchor Balawa. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Babalik kami bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga. JB Ejercito. Anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi ang pag-ibig